Ilang oras din ang biniyahe nila nang makarating si Marigold sa kanilang mensyon. Nang makita siya ng bodyguard nila na naglalakad palapit sa gate ay agad siya nitong nilapitan. "Ano ho ang atin, Miss Marigold? Ikaw ho ba yan?" Gulat na tanong ng security guard sa kanya. Tumango si Marigold sa guard at inutusang buksan ang gate nila. Mabilis naman siyang sinunod ng gwardya. Samantala, ang mayordoma nila na si Aling Marites na kasalukuyan nagwawalis sa bahay ay napansin ang dalaga. Nalalaki ang mga mata nitong makitang papasok si Marigold sa mansyon. "Marigold? Anak, ikaw ba yan?" Tanong ng mayordoma sa kanya at mabilis na lumapit sa kanya. Si Aling Marites ay tinuring niya na ring ina. Simula ng pagkabata ito nang palagi niyang kasakasama. Para ni ito nagsisilbing pangalawang ina niya. Niyakap niya ang matanda saka naiiyak na nagsabing, "Nanay Marites!" Rinig niyang pag-iyak din ng matanda. "Sa wakas at bumalik ka, Marigold. Labis ang aking pag-aalala, lalo na't ang mga magulang mo sa'yo. Hindi mo ba alam na ilang araw ka na naming hinahanap? Mamamatay na sa sobrang stress ang iyong ina dahil hindi ka naman nagpaparamdam man lang sa kanya." Halata sa boses ng matanda ang kagalakan dahil walang nangyaring masama sa anak-anakan nito. "Salamat sa Diyos at ligtas ka. Saan ka ba nagsususuot na bata ka? Miss na rin kita, Nanay Marites. Pasensya na kayo dahil pinag-alala ko kayo. Hindi ko naman inaasahan na mangyayari sa akin to." Hagulhol niyang sumbong sa matanda. "Hayaan mo na, ang mahalaga ay ligtas ka. Sobrang salamat dahil hindi ka pa rin pinapabayaan ng may kapal." Pinunasan ng matanda ang luhang nasa pisngi nito at ngumiti sa kanya. "Nasaan pala sina Mommy at Daddy, Nanay Marites?" Tanong ni Marigold, kung kaya't napatigil ang matanda. "Ang iyong ina at ama ay nasa loob ng bahay. Halika at pumasok na tayo upang kitain sila. Alam kong matutuwa ang mga yon dahil bumalik ka na." Natutuwang saad ng matanda. Ngunit napatulala si Marigold. Naalala niyang plano nila ng Ate Miracle niya. Kailangan niya humingi ng tawad sa mga ito at kunin ang loob ng mga magulang niya. "Hindi ho ako papasok sa loob, Nanay Marites. Kailangan ko munang pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan ko sa mga magulang ko. Kung kinakailangan na lumuhod ako ay gagawin ko. Makita man lang nila na nagsisisi na ako." Seryosong sabi ni Marigold at mabilis na lumuhod sa magaspang na simento sa harap ng bahay nila. Napasinghap si Marites dahil sa ginawa ng alaga niya. Hindi niya akalaing gagawin ito ni Marigold. Malaki ang pride nito sa sarili at hindi ito mapapaluhod ng kung sino man kahit nasa harap ng mga magulang nito. Ngunit ngayon mukhang nag-iba at ang ihip ng hangin. Ano kayang nangyari sa dalaga nung nawala ito? At na-realize nito ang kamali ang ginawa nito sa magulang at kapatid. "Marigold, anak, tingnan mong tuhod mo. Nagdurugo na. Tumayo ka na riyan." Naaawa niyang sambit sa dalaga, ngunit marahas tong umiling sa kanya. "Hindi, Nanay Marites. Deserve ko ito dahil naging isa akong sutil na anak." "Anong nangyayari dito?" Dumadagundong ang sigaw ni Salvador sa labas ng mansyon. Nagulat naman si Marigold at Marites dahil doon ay napayupong matanda at hinayaan na lamang na lumuhod si Marigold. "Oh my God! Marigold, ikaw ba yan?" Gulat na tanong ni Matilda sa anak. Mabilis namang dinaluhan ni Matilda ang anak na si Marigold at niyakap ito kahit na nakaluhod. Pilit na itinatayo ni Matilda ang anak ngunit nagmamatigas ito. "Mommy, kailangan kong pagsisihan ang lahat ng nagawa kong kasalanan sa inyo. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harap ninyo ay gagawin ko. Mapatawad niyo lang ako." Hagulhol ni Marigold at pinag-igihan pa ang pagdadrama. "At ano naman ang pumasok sa kokote mo at ginawa mo yan? Saan ka nang galing na bata ka? Hinahanap ka namin ng ina mo kung saan-saan. Nakadagdag ka pa talaga sa alalahanin namin at nagawa mo pa talagang bumalik?" Galit na sigaw ni Salvador sa anak. "Daddy, Mommy, sorry sa lahat na nagawa ko sa inyo. Alam kong mali ako at hindi naging masunuring anak sa inyo. Kasalanan ko. Inaamin ko na kasalanan ko ang lahat ng ito." Aalis na sana si Salvador nang magsalita ang matandang si Marites. "Mawalang galang na po, Mr. Santiles. Ngunit kanina pa po nakaluhod si Marigold dito. Gusto ko nga pong itayo siya, ngunit matigas pa rin ang ulo.
Sabi niya deserve niya ito dahil may kasalanan siya sa inyo. Tumawa ng mahina si Salvador at hinarap si Marigold. At marunong ka nga palang magsisi ng kamalian mo. Akala ko pa naman nasa ibang bansa ka na't nagtatago. Nagpapakasaya kasamang mga kaibigan mo. Samantalang kami ng ina mo ay stress na dahil sa problemang ibinigay mo. Napagtanto ni Marigold na hindi pa rin humuhupa ang galit ng ama sa kanya. Pwede bang huwag ka nang maging matigas sa anak natin, Salvador? Inamin na niyang mali siya at humihingi ng tawad sa atin. Hindi pa ba yun sapat sa iyo? Naiyak na sabi ni Matilda habang yakap-yakap si Marigold. Daddy, alam ko namang galit pa kayo sa akin ngunit bigyan mo naman ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo. Promise ko na magiging masunurin na akong anak. Kailangan kong bumawi sa inyo dahil yun ang pinangako ko sa sarili ko noong nasa bingit ako ng kamatayan. Nagulat naman ng lahat sa sinabi ni Marigold. Anong ibig mo sabihin anak? Ano yung nasa bingit ka ng kamatayan? Napalingon si Marigold kay Matilda at seryosong tumingin sa ina. Nang umalis ako sa mansyong ito, gabing-gabi na noon at inabutan ako ng malakas na ulan at kidlat. Nagpaulan ako at ang tanging nasilungan ko lamang ay isang malaking puno hanggang sa bigla ako nakaramdam ng hilo at hindi ko na namalayang nahimatay pala ako. Nagising ako sa isang barong-barong na bahay at nakita kong isang lalaking nasa labas at may daladalang itak. Akala ko yun ang aking katapusan kahit nanghinay kagad akong bumangon. Mabilis akong tumakbo palayo doon hanggang sa hindi ko na namalayan kung saan ako napadpad. Ilang araw din ako naging palaboy-laboy at ang tanging nagpapabusog sa akin ay mga tira-tirang pagkain sa basurahan hanggang sa makarating ako sa bahay na ito. Mahaba at nakakaawang kwento ni Marigold na agad namang pinaniwalaan ni na Matilda at Marites. Awang-awa sila sa sinapit ng dalaga. Samantalang si Salvador naman ay napapakunot ang noo. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang aking naranasan? Simula noon ay na-realize ko na sobrang maling-mali ako. Araw-araw ay naiisip ko kayo. Nakamusta na ba kayo at sana nasa mabuting kalagayan kayo? Hindi ko ginustong iwan kayo. Mom and Dad, gusto ko lang naman na magpakalayo-layo noon ng isang gabi lang. Ngunit mas maganda na siguro na nangyari to sa akin. Dahil na-realize ko kung gaano ako nagkamali sa inyo. Mahal na mahal niyo ako at ang iniisip niyo lang ang kapakanan ko ni hindi man lang ako bumawi sa mga sakripisyo niyo sa akin. Pinunasan ni Marigold ang kanyang mga luha at seryosong tumingin sa ama. Dad, I am so sorry that I became an ungrateful child. Nung pumunta dito si ate ay pinairal ko ang selos ko. Hindi ko man lang naisip na mas kailangan ni ate ng kalinga niyo. Dahil siya naman ang nawalan una pa lang. Lumaki siya sa pangangalaga ng lola, samantalang ako ay nasa tabi niyo palagi. Gumapang si Marigold at niyakap ang mga binti ni Salvador. Sorry Dad, I am so sorry. Pangako ko magiging mabait na ako kay Ate Zenaya at hindi nagagawa ng ikakasama ng pamilya natin. Sana'y patawarin mo ko. Hindi man lang natinag si Salvador at nanatiling matigas. Iniiwasan itong mapatingin sa kaawa-awang si Marigold. Salvador, ano ka ba? Wala ka bang puso? Patawarin mo ng anak natin. Naiiyak na sigaw ni Matilda sa asawa. Dad, patawarin mo ko pero kung ayaw mo pa rin tatanggapin ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko napapatawad. Kung kinakailangan na lumuhod ako hanggang bukas ay gagawin ko. Nagulat naman si Salvador sa sinabi ng anak. Doon ay tila ba naniwala na siya sa sinasabi ng anak, biglang kumalmang kanyang sarili at napahinga ng malalim. Kilala niya si Marigold, hindi nito gagawin ang lahat ng ito dahil alam niyang spoiled brat ito at sobrang taas ng pride. Ngunit ngayon ginawa ito ng anak niya, nangangahulugan na senserong mga salitang binitawan nito sa kanila. Salvador, huwag na matigas ang puso. Anak mo pa rin naman si Marigold, di ba? Paano mo nasabing nagpapakasaya ito kasamang mga kaibigan niya na lahat ng mga cars niya pinafroze mo? Talagang nasa bingit ng kamatayan noon ang ating anak. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hikbing tanong ni Matilda at dinaluhan si Marigold upang makatayo sana ngunit nagpupumiglas ang dalaga at nanatili lamang na nakayakap sa ama. Salvador naman, na-realize na niyang kamalian niya. Bakit sobrang tigas pa rin ang puso mo? Tignan mo sugat sa mga braso at binti niya. Tingnan mong anak mo dahil nangangayayat na rin ito. Nakakaawang anak natin. Hindi mo ba yun nakikita?
pati ako durog na durog ang puso dahil sa kinakwento niya at naniniwala ako sa kanya. Kahit na konting awa naman, ibigay mo pa rin sa anak mo. Pumikit ng mariin si Salvador at napahinga ng malalim. Tinitigan niya si Marigold na ngayon ay punong-puno ng luha at sobrang nakakaawa. Tama nga na anak niya si Marigold. Kaya dapat nang napatawarin niya ito, hindi ba? Pinagsisisihan naman ito ang kasalanan niya. Hinawakan ni Salvador ang kamay ng dalaga at pinatayo ito. Doon lamang napatayo si Marigold ngunit mabilis naman itong napaupo dahil sumakit biglang hita nito. Mabuti na lamang ay nasa loto ni Matilda. Sige, dahil alam mo sa sarili mo na maling-mali ka at pinagsisisihan mo ng lahat, papatawarin kita. Kaya naman hanapin mong ate Zenaya mo at humingi ng tawad din dito. Doon ay tuluyan ko nang bubuksan ng puso ko sa'yo. Kakalimutan ko na rin ang lahat na nagawa mo sa amin ng ina mo. Kung noon ay ayaw na ayaw ni Marigold na humingi ng tawad at magmakaawa sa ate Zenaya niya, ngunit ngayon ay willing siyang gawin ito. Opo, Dad. Gagawin kong sinasabi mo. Hihingi din ako ng tawad sa aking kapatid dahil alam kong naging masama akong kapatid sa kanya. Huwag kayong mag-alala, luluhod din ako sa harap niya kung kinakailangan hanggang sa mapatawad niya ako. Seryosong sagot ni Marigold sa ama. Doon lamang nakaramdam ng kaginhawaan si Salvador. Tila ba nakahango siya ng maluwag dahil akala nito'y magmamatigas pa rin ang anak niyang si Marigold. Tuluyan na nga natanggap nito na maling-mali ito. Hinawakan ni Salvador ang balikat ni Marigold at tinapik-tapik iyon. Mabuti naman at nagbago ka na anak. Pumasok na tayo. Magpahinga ka na't magpalit ng iyong damit. Mamaya'y magsalo-salo tayo. Isa-celebrate natin ang pagbabalik mo. Ang aking anak ay bumalik na. Natutuwang sad ni Salvador at napahalakak dahil umaayon na ang panahon sa kanila. Nang makapasok si Marigold upang maligo at magbihis ng damit, ay agad na kinuha niyang kanyang telepono upang padalhan ng mensahe si Dr. Miracle. Ate Miracle, nagtagumpay ng plano natin. Napatawad na rin ako ng aking mga magulang. At tuluyang ibibigay nitong buong tiwala sa akin kapag humingi ako ng tawad sa kapatid kong si Zenaya. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas din ikakausapin ko siya. Nang maisan niyang mensahe ay wala pang ilang segundo, ay nakatanggap na agad siya ng mensahe galing kay Ate Miracle niya. Mabuti naman, napakagaling mong umakting Marigold. Ngunit mas galingan mo pa ang pagdadrama kapag nasa harapan mo ng kapatid mong si Zenaya. Alam kong mahirap yung kumbinsihin. Kumunot ang noon ni Marigold dahil sa sinabi ng kanyang Ate Miracle. Paano nito nalaman na mahirap kumbinsihin ng kapatid niya? Nagkita na ba ang mga ito? Paano pala nalaman na mahirap kumbinsihin ng kapatid ko? Pero tama ka, mahirap nga kaya huwag kang mag-alala, Ate Miracle. Mas gagalingan ko pang pag-acting. Iipunin ko mga luha ko para bukas. Hindi na nakatanggap pa ng reply si Marigold kung kaya't inihagis na lamang niya ang kanyang cellphone at pumasok sa kanyang banyo. It's good to be finally back, sigaw ni Marigold at napatawa ng malakas. Kinabukasan, sa mansyon ni Zenaya at Joaquin Anderson, nasa loob ng office si Zenaya, nakasuot siya ng puting mask at roba. Sinusubukan niya mag-ensayo para gumaling na ng tuluyan ang kanyang sakit sa kamay. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang kanyang confidence na mag-perform ng surgery kaya naman every twice a week siya nag-eensayo. Dahan-dahan niyang kinuha ang scalpel at huminga ng malalim. Nasa harapan niyang isang palaka at balak niya itong i-dissect. Nararamdaman niya na nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay kung kaya't napatayo siya ng tuwid. Napainat-inat pa siya saka huminga ulit ng malalim. Kaya mo to, Zenaya, bulong niya sa kanyang sarili. Nangahawakan na sana niyang tiyan ng palaka ay biglang may kumatok sa kanyang silid. Napalingon siya sa pinto saka napabuga ng hangin. Ibinaba niyang mask at binuksan ang pinto. Pasensya na Ate Zenaya dahil naistorbo kong ginagawa niyo. Ngunit may bisita ho kayo sa labas. Si Marigold Santiles, ang kapatid niyo raw ho. Kumunot ang noo ni Zenaya sa narinig. Hindi ba't nawawala ang kanyang kapatid? Bakit bigla itong sumulpot sa bahay nila ni Joaquin? Ano ang kailangan nito sa kanya? Sige, papasukin mo Greta. Sabihin mo maghintay ka mo siya at maglilinis lamang ako. Mabilis namang umalis ang dalagang kasambahay at sumunod sa inuutos niya. Nang makarating ang sinabi ni Zenaya kay Marigold ay agad na napatango ang dalaga.
Maghihintay ako. Ilang minuto ring natagalan sa Zenaya dahil nag-aayos pa siya at naglinis ng katawan. Alam niyang hindi ugali ni Marigold na maghintay ng matagal, ngunit nang makababa siya sa hagdan ay nagulat siya nang makitang naroon pa rin si Marigold sa sofa at pirming nakaupo habang hinihintay siya. Bumaba naman si Zenaya at lumapit sa kapatid. Pasensya at pinaghintay kita. Walang ekspresyon ng mukha ni Zenaya, samantalang si Marigold naman ay matamis ng ngumiti. Ate Zenaya, okay lang naman yun sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako galit dahil pinaghintay mo ko ng ilang minuto. Naintindihan ko naman dahil sobrang busy mo. Matamis at mahini ng pagkakasabi ni Marigold sa salita niya. Napatawa pa ito ng mahina kay Zenaya. Ah, nga pala, may binili pala akong donuts para sa'yo ate. Sana ay magustuhan mo. Kinuha ni Marigold ang isang box ng donuts na galing pa sa mamahaling restaurant at inilahad yon sa kapatid na si Zenaya. Bumili rin ako ng coat sa'yo, malapit na kasi ang bare months at ikaw ang naalala ko nang makita ko to. Hindi ba't mahilig ka sa coat? Napansin ko yun noong una mong punta dito sa Manila. Nakangiti pang dagdag ni Marigold sa kanyang kapatid at tinabot din ng isang paper bag na naglalaman ng damit. Parang nagmistulang bata si Marigold sa harap ni Zenaya. Napapakunot lamang na noon nakakatandang kapatid at hindi alam kung anong nangyayari sa paligid. Hindi naman dadala si Zenaya sa mga regalo ni Marigold at nagsalita. Marigold, itigil mo na yan. Wala akong time para makipagplastikan sa'yo ngayon. Nakakalimutan mo na bang ayaw na ayaw mo sa akin at may ginawa ka pang mali? Sa katunayan, napaka-imposible naman na out of the blue, magiging mabait si Marigold sa kanya. Isa pa bigla tong nawala at pagkatapos ng ilang araw ay pumunta agad ito sa kanya at nagbibigay ng kung ano-ano. Alam niyang may malagim na binabalak sa kanyang kapatid. Hindi siya tanga at boba para hindi yon mapansin. At himala, naghintay ito ng ilang minuto sa kanya para para ibigay ang mga biniling regalo nito sa kanya. Nawala ngiti ni Marigold at napalitan yun ng lungkot. Ate, alam kong galit ka sa akin at ngayon kinamumuhian mo ako. Narito ako upang humingi ng kapatawaran sa'yo. I am so sorry Ate Zenaya and I really mean it this time. Tumawa ng mahina si Zenaya at sarkastikong tinignan si Marigold. Humihingi ka ng sorry? Hindi ba't parang sobrang late na ng sorry mo? At himala, tama bang narinig ko? Ang isang Marigold Santiles ay humihingi sa akin ng sorry for the very first time. Totoo ang sinasabi ko ate, maniwala ka sa akin. Sobra kong pinagsisisihan ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Halos wala akong mukhang ipakita sa'yo ngunit pinilit ko na lamang ang sarili ko na pumunta dito dahil gusto kong magkapatawaran tayo at magsimulang muli. Besides, we're sisters, right? Kung alam mo lang, ate kapag naalala ko lahat ng ginawa ko sa'yo, ay gusto kong saktan ng aking sarili. Gusto kong parusahan ang sarili ko. Paano ko nagawa yon sa sarili kong kapatid? Mangiyak-iyak na sabi ni Marigold sa kapatid na si Zenaya. Sige, saktan mo ngang sarili mo. Gusto ko sampal-sampalin mong sarili mo sa harap ko, yung magkabilaan ha. Natulala si Marigold at napaawang ang labi. Hindi niya inakalang sasabihin yun ng kanyang kapatid. Ano? Anong ibig mo sabihin, Ate Zenaya? Napangisi si Zenaya at napakross arm. Hindi ba't sabi mo kapag naisip mong masasamang pinagagawa mo sa akin, ay gusto mong saktan ang sarili mo? Sabi ko sampalin mong sarili mo. Pwede mo bang gawin yun ngayon? Tila ba napipi si Marigold sa sinabi ng kapatid na si Zenaya. Paano niya gagawin na saktan ang sarili niya? Pakiramdam niya para bang iniinsulto siya ng dalaga. Biglang nagliyab ang kanyang galit at inis ngunit madali niya itong pinatay sa kaloob-looban. Hanggat maaari kailangan niyang pagtimpian ang kanyang kapatid. Kahit ano igagawin niya, mapaniwala lamang ang kapatid at magtagumpay sa plano nila ni Dr. Miracle. Hindi dapat siya magkagawa ng isang pagkakamalit baka ma-disappoint ang idolo niya sa kanya. Gagawin niyang lahat ng makakaya at kung ang solusyon lamang upang mapatawad siya ng kapatid ay ang sakta ng sarili niya ay gagawin niya. Kung yan ang gusto mo Ate Zenaya, gagawin ko. Maipakita ko lang na lubos kong pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Sige, sasampalin ko ng paulit-ulit ang aking sarili. Matapang na saad ni Marigold na natili lamang na nakatayo at napakross arm si Zenaya sa dalaga. Ni isang ekspresyon ay wala itong ipinakita kay Marigold. Napahagulhol si Marigold at napakagatlabi. Sorry talaga ate, kasalanan kong lahat ng ito.
Dapat lang nasaktan kong sarili ko dahil hindi ko ginamit ang utak ko. Isang malakas na sampalang pinakawala ni Marigold sa kanyang kanang pisngi. Napangiwi siya dahil sobrang lakas ng pagkakasampal niya sa sarili. Itinaas naman niya ulit ang kamay at sinampal ng malakas ang kanyang kaliwang pisngi. Kasalanan ko ang lahat. Sorry Ate Zinaya. Iyak ni Marigold at walang sawang pinagsasampal ang sarili hanggat sa namula ito. Ngunit blanko lamang ang ekspresyon na pinakita ni Zinaya. Hindi man lang ito naawa dahil sa ginawa ni Marigold sa sarili. Talagang tinotoo nito ang sinabi niya. Bigla siyang namangha sa kapatid. Kung ganoon, sinsero to. Bigla siyang nag-isip ng malalim at siningkitan ng babaeng kaharap niya. Punong-puno ito ng luha habang pinagsasampal pa rin ang sariling pisngi. Hindi naman siya masama dahil nakaramdam pa rin siya ng konting awa sa estado ng kapatid niya ngayon. Ngunit kilala niyang kapatid. Si Marigold Santiles to, ang taong pilit na pinapabagsak at sinisiraan siya. Ang taong kontrabida sa buhay niya. Kung tutuusin, ilang araw na itong nawawala at out of the blue, pumunta to sa kanyang bahay upang gawin lang ito tumingin ng tawad. Nakakapagtaka sa isip-isip niya. Matapos din nakausapin siya ni Miracle Mendez na iyon ay kinabukasan, biglang dumating naman si Marigold sa bahay niya para kausapin siya. Napaisip pa siya ng mas malalim. Lahat ng posibleng mangyari ay naiisip niya. Sa katunayan, hindi niya kayang paniwalaan si Marigold ngayon. Who knows, hindi ba? Ilang araw na itong nawawala at bigla na lamang sumulpot ng walang kagalos-galos sa katawan. Bali-balita pa niya na lahat ng cards ng dalagay naka-froze. So, paano nakasurvive ito ng ilang araw sa labas nang wala man lang connection? Hindi kaya ay may tumutulong sa kanyang isang tao ngayon? Biglang nakaramdam sa Zinaya ng excitement at curiosity. Gusto niyang malaman kung anong gagawing hakbang ng kapatid sa kanya at sino kaya ang taong tumutulong sa likod nito. Kung tama nga ang hula niyang magkasabwat si Miracle Mendez at ang kanyang kapatid, mas maiging maging alerto siya. Kailangan niyang unahan ng dalawang kalaban niya. Itigil mo na yan. Biglang tumigil si Marigold sa pagsasampal sa sarili at naluluhang napatingin kay Zinaya. Napangiti si Zinaya ng matamis sa kapatid at hinawakan ng ulo at hinimas-himas yon. Sige, pinapatawad na kita Marigold. Alam ko namang nagsisisi ka na sa lahat ng mga nagawa mo sa akin at isa pa. Magkapatid tayo, hindi ba? Hindi ko naman matitiis ang kadugo ko. Bati na tayo, Marigold. Hindi naman makapaniwala si Marigold sa sinabi ng kapatid. Napaawang ang kanyang bibig dahil sa sobrang gulat. Nakabawi lamang siya nang marinig ang pagtawa ng kapatid. O bakit? Bakit napipi ka na dyan? Ayaw mo bang patawarin kita? Sige, babawiin ko na. Hindi Ate Zinaya. Sobrang natutuwa ako dahil sa wakas pinatawad mo na rin ako. Hindi ko akalain sa lahat na nagawang kasalanan ko sa'yo ay nagawa mo pa rin akong patawarin. Sobrang saya ko ate. Salamat. Napapangiwi na lamang si Marigold. Hindi kasi yun ang gusto niya. Ang sabi kasi ni Dr. Miracle sa kanya ay ipapakita nila sa madla na pinagmalupitan siya ng kapatid niya. E-expose nila si Zinaya sa madla at gagawing masama sa mga mata ng tao, ngunit hindi niya inaasahan ganun lamang kadali siyang patawarin ng dalaga. After all that she did to her, mukhang hindi ka naman ata masaya na bati na tayo, sister. Malungkot na wika ni Zinaya kung kaya't bigla siyang bumalik sa realidad. Umili-iling siya at napahawak sa kamay ng kapatid. Mali ka nang iniisip. Sobrang saya ko dahil napatawad mo na rin ako ate. Salamat dahil kahit sa kabilang nangyari sa atin ay nagawa mo pa rin akong patawarin. Nangiyak-ngiyak na sagot niya sa nakakatandang kapatid. Ang katotohanan ay paulit-ulit na niyang pinagmumurang sarili dahil baka napasobra naman ata siya sa sobrang kadramahan at napaniwalang dalaga na sincero siya sa paghingi ng tawad dito. Sige Ate Zena, aalis na ako at may pupuntahan pa. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng tsansa na mapalapit sa'yo. Bibisitahin na lamang kita kapag may time ako and I hope you will forgive our parents too. Niyakap ni Marigold ang nakakatandang kapatid at napangiwi ng marinig ang mahinang tawa ni Marigold. She really hate her laughing. Siguro sa tamang panahon mapapatawad ko rin sila. Siya ngayon ay tayo na munang magkakabati, okay? Tutal, ikaw lang naman ang kapatid ko. Dapat na tayong magkaintindihan. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Gusto mo bang ipag-drive kita? Nag-aalalang wika ni Zinaya sa kanya kung kaya't napangiwi si Marigold. Huwag na po Ate Zinaya. Ako na pong bahala sa aking sarili. Masyado na akong nakakaistorbo sa iyo. Mauna na ako.
Gustong masok ka ni Marigold dahil sa sobrang kaplastikan niya. Hindi niya talaga kayang makipagplastikan sa mortal enemy niya. Hindi na siya nakapagpigil at umalis na sa mansyon ng mga Anderson. Nang makaalis si Marigold ay nawalang ngiti ni Zinay at napalitan to ng seryosong ekspresyon. Biglang napaisip siya ng malalim. Mabilis niyang kinuha ang telepono at may tinawagan. May ipapagawa ko sa'yo. Napatango si Zinay at napangisi. Gusto ko sanang sundan mo si Marigold Santiles. Nais kong malaman kung saan siya pumupunta at kung sinong kausap niya palagi. Balitaan mo ko kaagad kapag may balita na. I'll wire someone after the call.